tungkol po dito sa kasama rin sa bagong patakaran ng DOTR Secretary, sinasabi niyo po dito, mas paiigtingin yung pagkuha ng driver's license. Alam natin sa ngayon yung mga fixers, nandiyan pa rin po. Ito rin ang reklamo ng ilan na yung ilan talagang napakadali po sa iba't ibang LGUs makakuha ng lisensya. Ano po ang plano ng inyong ahensya para po sa driver education program natin para maiwasan itong mga aksidente na ito? Opo. Unang-una po, itong fixer, nandiyan na talaga. Dekada na ho yan. Yes po. And, bata pa ho tayo, nandiyan na ho yan. Pero ito, may papakita lang ho ako, Kuya Ted. Go ahead, sir. Makikita ng mga kababayan natin. Ito po nakita ko sa internet, pinadala ho sa akin ng mga ating mga concerned na citizen. Ito po, kung makikita nyo, makikita ho ba? Ito ay isang internet Facebook page na may logo ng LTO yan, Kuya Ted. Tarlac Driver's License Online Assistance. May logo po ng LTO. Pinadala ko na po ito kay Asik Bigor Mendoza at saka sa ating sorry. So ano pinalalabas dyan? Nakalagay po dito. Babasahin ko. Student permit. 100% no fail. Ibig sabihin, hindi pwede. Siguradong pasado. Non-pro. No actual driving. Nakalagay. No actual driving. Etc. So, obviously, fixer to na illegal. Obvious. Pero may LTO logo yan. So, ang mga kababayan natin, pag nakikita nila yan, syempre naman. Baka kumagat, no? Hindi ho baka. Siguradong kakagat. And obviously, may bayad yan. Ito na. May mga bayad dyan. 1,000, 1,500. So, ito yung sinasabi ko sa LTO. Pinakita ko ito kay Asik Bigor. Sabi ko, Asik, medyo sampal naman sa mukha mo ito. At sampal sa ahensya ito. Ginagamit ang logo at obviously illegal ang ginagawa. Pero ito na po ang kalakaran . So ito yung sinabi ko na kailangan magbago, Kuya Ted, At kasama po ito doon, So papaigtingin po natin ang pagkukuha ng lisensya, ang pagre-renew ng lisensya, ang pagkukuha ng rehistro ng mga sasakyan, yung roadworthiness check. Alam naman natin na hindi naman totoong roadworthiness yan. Sabi ko nga yung usong-usong nga sa LTO, yung kalakaran ng atras abante, di ba, Kuya Ted? Yung, lalo na, ang masama pa dito, ginagawa yan madalas sa mga truck tsaka sa mga bus. Yan pa naman ang pinaka-delikado sa kalye. Kasi pag yan nakabangga, malaki ang posibilidad na may mamamatay po dyan. Sa laki po nitong mga vehicles na to. Ang problema pag kukuha ka ng lisensya para mamaneho ng truck, atras abante nga yan madalas hindi po pwede yan. Kailangan magbago na talaga to. So, yan po ang inutos natin sa ating task force. Tignan ang iba't ibang bansa. Tignan ano ba ang mga sistema, ano ba ang mga requirement, ano ba ang mga protocol. At gayahin na lang natin. Hindi naman natin kailangan i-reinvent yung wheel. Ika nga